So as of our bulletin na 11 a.m., huling namataan po si Tropical Depression Neneng, 530 kilometers east-northeast ng Itbayat, Batanes. Taglay pa rin ito ang hangin na 55 kilometers per hour malapit sa gitna, pagbugso hanggang 70 kilometers per hour at kumikilos po ng northwestward or pahilagang kanluran at may kabilisan at 30 kilometers per hour. So base po sa ating latest satellite animation, wala namang direktang epekto itong si Tropical Depression sa alinmang panig ng ating bansa at yung mga pag-ulan na ating nararanasan dito po sa may Luzon at western section ng Visayas ay dahil pa rin po dito sa may southwest monsoon or hanging habagat na siyang bahagyang hinihila po nitong si Bagyong Neneng. So kung kahapon po may kababaan itong si Bagyong Neneng or yung low pressure area nasa may silangan po ng Cagayan, kaya yung concentration ng ulan kahapon ay nasa may Mindoro provinces, ngayon din po sa timbog na bahagi ng Calabarzon at yung mga nearby provinces pa dito sa may Palawan and Romblon. Pero ngayon po dahil umaangat na itong si Bagyong Neneng, bahagyang umaangat na rin po yung ating concentration ng mga ulan which is nakafocus na dito sa may kanlurang parte po ng Central Luzon at yung lalawigan po ng Pangasinan. Doon po malalakas ang mga ulan sa mga sandaling ito. Base naman po sa latest track po ng Pag-asa, yung general movement nitong si Bagyong Neneng within 24 hours ay pa northwestward or pahilagang kanluran. So mananatili pa rin po siya dito sa hilagang bahagi ng Philippine Sea hanggang bukas po ng umaga at simula po bukas ng umaga hanggang hapon, malapit na po siya dito sa may parteng northern tip po of Taiwan. So maaaring maglandfall dun sa may area na yon or magkakaroon lang ng close approach, saka po siya lalabas ng ating area of responsibility patungo dito sa may East China Sea and possibly pagsapit po ng Thursday ng gabi or Friday ng umaga ay nandito na po siya sa may East China Sea. So ibig sabihin, wala nga pong inaasahang landfall. For now po, wala tayong nakataas na tropical cyclone wind signal. At in terms of intensity naman, possible siyang manatili pa rin po as a tropical depression within the next 1 to 2 days hanggang maging low pressure area na lamang pag-angat po sa ating area of responsibility. So ito naman po yung makikita nyong graph regarding po ito sa comparison ng mga significant heavy rainfall events po natin no, nitong recent period. So noong 2009, meron po tayong notable na mga pag-ulan dito sa, focus po tayo sa may Quezon City. Noong time ni Bagyong Ondoy na siyang tumawid po ng Central and Southern Luzon noong 2009, nakapagtala po ng 6-hourly rainfall na 347.5 mm. So malayong-malayo po ito dun sa mga nilalabas po natin na weather advisories na 50 to 100, 100 to 200 mm per day po yon. As bukod pa riyan, meron din po tayong comparison noong Habagat 2012. Ito yung panahon kung saan meron pong bagyong Haikui, international name. Nandun po sa may labas ng ating PAR sa may hilaga ng ating area of responsibility. At noong 2024 naman po, meron din po tayong habagat na siyang in-enhance naman po ni Bagyong Karina. That was July 2024. So compared po, kung ikukumpara natin itong tatlong mga rainfall events, pinakamatindi po yung naging pag-ulan in a 6-hour period, itong si Bagyong Ondoy pa rin po with 347.5 mm. Pero inabot po ng 24 hours yung pag-ulan sa may Quezon City na 455 mm. Habang yung dalawa naman pong habagat, noong 2012 at saka po 2024, bago siya umabot sa 300 mm po na ulan, it took 18 hours or wala pa pong isang araw bago ma-reach yung 300 mm of rain. Nonetheless, naging matindi pa rin po na pag-ulan ang naramdaman dito po sa may Quezon City. So isama na rin po natin yung nangyaring recent na malakas na ulan dito po sa Metro Manila, hindi lang dito sa Quezon City. Yung observed rainfall po for a period of 6 hours ay inabot ng 201.7 mm noong August 17. At kung matatandaan natin noong August 17, wala tayong bagyo, subalit may low pressure area nga na ngayon ay si Bagyong Neneng na po. No? At umabot naman yung 24-hour rainfall niya ng 239.2 mm. So yung 6-hour period at saka yung 24-hour period, malayo po dito kay naitalang observed rainfall po nitong si Bagyong Ondoy at yung dalawang habagat po natin noong 2012 at 2024. So as of 11 in the morning, meron po tayong heavy rainfall warnings pa rin in many areas po dito sa may Central Luzon, Calabarzon, and Metro Manila. So meron po tayong red warning over Bataan, portions of Zambales, Cavite, Batangas, Tarlac, Pampanga at Bulacan.
habang meron po tayong orange warning over Metro Manila, portions pa po ng Zambales, Cavite, Batangas, Tarlac, Pampanga, ganyan din po sa Bulacan, Laguna, Nueva Ecija at Rizal, at yellow warning naman po over portions of Nueva Ecija, Rizal, Laguna, Bulacan, and Batangas. So ibig sabihin po ng red, take action na po dahil meron tayong mararamdaman ng mga torrential rains or lubhang napakalakas po ng mga pag-ulan. No? Ito na yung highest rainfall warning natin pagdating po sa heavy rainfall warning. Yung orange warning naman, mag-prepare na po tayo sa posibleng mga pagbaha at pagguho ng lupa dahil aasahan naman yung intense rains for the next 2 to 3 hours. Habang kapag naman meron tayong yellow warning, within the next 2 to 3 hours, maging alerto po dahil magkakaranas po ng malalakas or heavy rains. At posible pa po tayo throughout the day na magtaas ng mga heavy rainfall warnings. Yung issuance po natin ay every 3 hours. So yung next update natin ay mamaya pong 2:00 ng hapon. Makikita po natin yung ganitong heavy rainfall warnings. Doon din sa may parting Southern Luzon, meron po in other areas pa, Mimaropa and Western Visayas, panahon.gov.ph. Isa po yan sa mga official websites ng Pag-asa. Pagdating naman po sa 24-hour rainfall forecast, meron po tayong significant rainfall sa susunod pa na 2 araw. So simula po ngayon hanggang bukas ng tanghali, ito yung time kung saan approaching po dito sa may parting Northern Taiwan ang bagyong Neneng. So meron pa rin tayong hanggang 200 millimeters sa loob ng 24 oras sa Pangasinan, Zambales, Bataan, at Occidental Mindoro. Habang posible pa rin po ang 50 to 100 millimeters na dami ng ulan dito po sa Metro Manila, gayon din sa may Ilocos Sur, La Union, Abra at Benguet. Maging dito rin sa may Tarlac, Pampanga, Nueva Ecija, Bulacan, pababa po ng Rizal, Cavite, Laguna, Batangas, at Oriental Mindoro. So nandyan pa rin po yung banta ng mga pagbaha at pagguho ng lupa. Ngayong araw din po for the rest of Luzon, gayon din ang malaking bahagi ng Western Visayas, asahan din po yung generally light to moderate rains or kalat-kalat na ulan and thunderstorms dahil din po yan sa southwest monsoon. Hindi po ito dahil kay Bagyong Neneng. Habang pagsapit po bukas ng tanghali hanggang Friday ng tanghali, ito yung time kung saan maaring papalabas na ng PAR itong si Bagyong Neneng na maaring low pressure area na lang pagsapit po ng Friday. So meron pa rin pong southwest monsoon pero kapansin-pansin na nabawasan na yung ulan at saka nabawasan na rin po yung mga lugar na uulanin ng malalakas. So basically the entire Ilocos region po meron pa rin 50 to 100 millimeters. Ganyan din ang Zambales and Bataan. Habang bukas, Thursday, meron pa rin tayong generally light to moderate rains over Metro Manila. So mapapansin din po nila na by tomorrow, mas dadalang na or magiging less frequent na po yung mga pag-ulan, especially yung malalakas na ulan. Ganyan din po sa may Abra, Benguet, Tarlac, Pampanga. Mag-i-improve na rin po yung weather sa may Cavite, Batangas, at Occidental Mindoro dahil po dun sa pag-akyat pa at paghina ng southwest monsoon. So pagdating naman po sa mga pabugso-bugsong hangin, ito po ay dahil pa rin sa malakas na southwest monsoon. Today and tomorrow, most of Luzon po at Visayas, mayroon ding gustiness, gayon din ng Zamboanga Peninsula, Northern Mindanao, and Davao Region. Then pagsapit po ng Friday, most of Luzon pa rin. Asahan pa rin po yung epekto ng hanging habagat, Panay Island, Negros Occidental, Northern Samar, at Davao Oriental. Ay, sorry po. And then so far po, within 24 hours, wala naman tayong expected na gale warning. Pero may chance pa rin po no, na maging maalon dito sa may West Philippine Sea at saka po sa may extreme northern Luzon. So makipag-ugnayan po sa inyong mga local coast guards dahil posible pa rin po magkaroon ng delays po sa inyong mga travels, especially kapag mapanganib ang mga pag-alon or malakas ang mga pag-uulan.